May mga gabi na tahimik ang lahat. Patay na ang ilaw, nakahiga na ang pamilya, at parang tapos na ang maghapon. Pero minsan, doon pa lang nagsisimula ang mga iniisip natin. Minsan, habang nakahiga tayo, naaalala natin ang mga problema, mga bayarin, mga sakit, mga pagkakamali, mga bagay na hindi natin kontrolado. At minsan, mas iniisip natin ang mga taong mahal natin. Ang nanay, ang tatay, ang asawa, ang anak, ang apo, ang mga taong gusto nating maging ligtas, ang mga taong gusto nating maging masaya, ang mga taong handa nating ipaglaban kahit ano pa ang mangyari. Habang ginagawa ko ang video na ito, naisip ko rin ang sarili kong pamilya. Hindi pa ako magulang, pero anak ako. At alam kong maraming gabi na ipinagdasal ako ng mga magulang ko. Maraming gabi na nag-alala sila para sa akin. Maraming gabi na baka hindi ko nakita ang kanilang mga luha. Pero nandoon sila, tahimik, nagmamahal, nagdarasal. At siguro, may nanonood ngayon na pareho rin. Bago matulog, ang iniisip mo ay hindi ang sarili mo, kundi ang pamilya mo. Iniisip mo kung ligtas ba sila, kung okay lang ba sila, kung magiging maayos ba ang bukas nila, at kung paano mo sila mapoprotektahan. May mga bagay na kaya nating gawin, pero may mga bagay na hindi natin kontrolado. Hindi natin kontrolado ang aksidente. Hindi natin kontrolado ang sakit. Hindi natin kontrolado ang bukas. At yon ang dahilan kung bakit kailangan natin ang Diyos. Hindi dahil sa mahina tayo, kundi dahil may mga laban na hindi kayang harapin ng tao mag-isa. Sa awit, chapter 121, sinasabi dito, "The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore." Napakagandang pangako nito. Hindi sinasabing walang problema. Hindi sinasabing walang pagsubok. Pero sinasabi nitong may Diyos na nagbabantay. May Diyos na nag-iingat. May Diyos na kasama natin. At kung pagod ka ngayon, kung mabigat ang puso mo, kung marami kang iniisip, gusto kong sabihin ito sa'yo. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang lahat. Maaari mo itong ibigay sa Diyos. Maaari mong ilagay sa Kanyang mga kamay ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. At ngayon, bago tayo matulog, gusto ko lang mag-alay ng isang panalangin. Manalangin tayo.
Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa bawat biyaya. Salamat po sa bawat pagkakataong kasama namin ang aming pamilya. Panginoon, dinadala namin sa inyo ang mga taong mahal namin. Ingatan niyo po sila ngayong gabi. Protektahan niyo po sila saan man sila naroroon. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan. Ilayo niyo po sila sa sakit. Ilayo niyo po sila sa anumang masama. Panginoon, kung may mabibigat silang pinagdaraanan, naway bigyan niyo po sila ng lakas. Kung may sakit po sila, hipuin niyo po sila ng inyong kagalingan. Kung sila ay nalulungkot, bigyan niyo po sila ng kapayapaan. At kung sila ay natatakot, iparamdam niyo po ang inyong presensya. Panginoon, habang kami ay natutulog, kayo po ang magbantay sa aming tahanan. Kayo po ang magbantay sa aming pamilya. Kayo po ang magbantay sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago tayo magtapos, kung mayroon kang espesyal na prayer request para sa iyong pamilya, maaari mo itong ilagay sa comments. Ipagdarasal natin sila. At kung mayroon kang mahal sa buhay na gusto mong marinig ang panalangin ito, maaari mong i-share ang video na ito sa kanila. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa channel na to. Sa bawat like, sa bawat comment, sa bawat share, at sa bawat subscribe. Maraming salamat sa inyong lahat. At ngayong gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, alalahanin mo ito. Hindi ka nag-iisa. At habang natutulog ka, may Diyos na gising. Maraming salamat.